Hello gorgeous! This is a tutorial ng ating bee keychain. So heto nga pala yung mga materials na kailangan natin. Black, yellow, and white 5-ply milk cotton yarn, 3.5mm hook. Syempre kailangan din natin ng yarn needle. Mag-prepare na rin po tayo ng scissor. At syempre kailangan din natin dito ng fiber fill at nitong keychain ring. Gumamit din pala tayo dyan ng safety eyes at blush on. So mag-i-start tayo gamit ang yellow na yarn. Gagawa lamang po tayo ng magic ring. And around magic ring, gagawa po tayo ng 6 single crochet. After ng 6 single crochet, hilain lang po natin yung pinahang dulo ng yarn. And mag-i-slip stitch po tayo sa unang single crochet na ginawa po natin to close our rows. To start naman po sa ating second row, mag-chain 1 po tayo and increase sa bawat stitch. So gagawa lang po tayo ng 2 single crochet sa bawat stitch. So, ang total ng ating stitch sa round 2 ay 12 single crochet. After that, mag-slip stitch lang po tayo ulit sa first single crochet and chain 1. So, now let's proceed to our third row. Ang ating third row is 1 single crochet sa first stitch at increase naman sa second stitch. So, continuous lang po na ganun yung pattern until the end of the row. And after that, magto-total po yung mga stitch natin ng 18 stitches. So, pagkatapos, mag-slip stitch lang ulit tayo sa first stitch at chain 1. Let's proceed naman po sa row 4. Ang row 4 po natin ay binubuo ng 2 single crochet and increase. So, ibig sabihin sa dalawang unang magkasunod na stitch, magsi-single crochet kayo at sa pangatlong stitch naman ay increase. Paulit-ulit lamang po yun hanggang sa dulo ng ating row. So, at the end of the row, magto-total po tayo ng 24 stitches. So, to end the row, mag-slip stitch lang po ulit tayo dun sa pinahang first single crochet and chain 1. So, sa row 5 naman po tayo, single crochet lang po sa bawat stitches. So, total lang din po niyan is 24 single crochet. So, bago natin tapusin yung last na single crochet, as you can see sa video, mag-change po tayo ng color ng yarn. So, para hindi po kayo malito sa pag-change ng color ng yarn, ganito lang po ang gawin nyo. Masundan nyo lamang po yung nasa video para hindi po magkaroon ng parang zigzag na style yung magiging changes ng color natin. So, yung black yarn, mag-start tayo dyan ng row 6. So, binubuo lang po ang row 6 natin ng single crochet in every stitch. Of course, to end our row, mag-slip stitch lang po tayo sa first single crochet and chain 1. And ganyan na po yung magiging itsura niya. So, let's proceed naman po tayo sa row 7. Black yarn pa rin po and single crochet in every stitch pa rin. And dito po sa part na to, mag-change na ulit tayo ng yarn which is color yellow naman po.
Gawin nyo lamang pong guide yung video kung paano mag-change ng yarn. As you can see naman po, tinapos ko na yung row 7 using yellow yarn. And mag-slip stitch lang po tayo sa first single crochet and chain 1. So, ang row 8 po natin ay yellow yarn na at single crochet lang po ito in every stitch. And of course, to end our row, mag-slip stitch lang po tayo sa first single crochet and chain 1. So, ang ating row 9 ay yellow yarn pa rin po at single crochet pa rin in every stitches. So, as you can see sa video, magpapalit po ulit tayo ng color ng yarn which is black po uli. So, tinapos ko na yung row 9 gamit ang black na yarn, which is mag-slip stitch lang po ulit tayo sa first single crochet and chain 1. So, ganun lang po ulit. Single crochet lang po tayo in every stitch. Yan po ang ating row 10. And ang palagi natin ginagawa to end our row, mag-slip stitch lang po tayo sa first single crochet and chain 1. So, ang ating row 11, black yarn pa rin po. At single crochet in every stitch pa rin po. And dito sa part na to, gagawin po uli natin yung pag-change ng color ng yarn. Which is huling pagkakataon na po ito. Dahil mag-yellow yarn na po tayo. So, sa part na yan, sinama ko na yung end ng black yarn sa pag-i-stitch. Dun sa part na yun para ma-secure yung end ng yarn. So, ang row 12 natin ay binubuo uli ng mga single crochet in every stitch. And dahil hindi na nga tayo mag-change ng yarn, pwede na nating i-cut yung pinakang black yarn natin. So, continuous na tayo sa single crochet until the end of the row. And as always, to end our row, mag-slip stitch lang tayo sa first single crochet and chain 1. So, ang ating row 13 naman po ay binubuo ng dalawang single crochet and decrease. So, ibig sabihin sa dalawang unang magkasunod na stitch, magsi-single crochet kayo at sa pangatlo at pang-apat ni stitch ay mag-decrease po. Kung hindi pa po kayo familiar kung paano mag-decrease, panoorin nyo lamang po yung nasa video kung paano ko nag-decrease. So, at the end of the row, magkakaroon tayo ng total of 18 stitches na lang po. And to end our row, of course, mag-slip stitch po tayo sa first single crochet and chain 1. And dito sa part na to, mag-insert na tayo ng fiber fill. So, punuin nyo lamang po yung pinakang nyo para maganda po siyang tingnan. So, now let's proceed to row 14. Ang row 14 naman po natin ay binubuo ng 1 single crochet and decrease. So, at the end of the row, magkakaroon na lang po tayo ng total of 12 stitches. And mag-slip stitch lang po tayo and chain 1. And let's proceed sa row 15 which is 6 decrease lang po ang gagawin natin dyan. After ng 6 decrease, mag-slip stitch lang tayo sa first
stitch, and magkakat na po tayo ng yarn. Habaan lang po natin yung ikakat nating yarn dahil tatahiin pa po natin yung pinahang end ng ating yarn para matotal na masarap po natin yung ating ginagawang bee. So kung hindi pa po kayo masyadong familiar kung paano magtatahi ng ganitong end, so gayahin nyo lamang po yung nasa video. So ito na po yung pinahang body ng ating bee. So now let's proceed naman po tayo do sa pinahang pakpak niya. Gagamit na po tayo dito ng white na yarn. And to start po, magawa lang tayo ng magic ring. And around magic ring, gagawa lang tayo ng 6 single crochet. After ng 6 single crochet, hilain lang natin yung pinahang end ng yarn. Mag-slip stitch sa first single crochet and chain 1. After that, gagawa lang po tayo ng half double crochet na increase in every stitch. Kung hindi pa po kayo familiar sa half double crochet, gayahin nyo lamang po yung nasa video. Ang increase naman po ay binubuo ng dalawang half double crochet sa isang stitch. So at the end of the row, magkakaroon tayo ng 12 half double crochet. And of course, as always na ginagawa natin, to end our row, mag-slip stitch lang tayo dun sa pinahang first and chain 1. At tapos na po tayo dyan, magkakat na tayo ng yarn. Gawa lang po kayo ng isa pang ganito dahil dalawa yung pakpak ng ating bee. Same pattern lang din po. So sa pag-assemble ng pinahang pakpak, dalawa po yung choice nyo dyan. Pwede kayong magtahe or idikit na lang. So sa akin, ididikit ko na lang po yung akin dahil iyon po yung mas madaling method. So after po natin siyang idikit, ganito lang po yung gagawin ko para ma-hide po natin yung excess yarn. Same process din po sa kabilang pakpak. And kung gagayahin nyo po yung method ng pagdidikit, pwede po kayong gumamit ng fabric glue or yung glue gun. Pero make sure na maging malinis lang po tayo sa pagdidikit para hindi po masyadong kitang-kita yung mga glue na ginamit natin.
Yan, we're almost done. So, ganito na po ang itsura ng ating bee. Kukuha lamang po tayo dyan na magiging mata ng ating bee. Kung hindi po ako nagkakamali, 6 mm po ang size ng ating magiging mata para sa ating bee. So, ganun lang din po using our hot glue. Didikit lamang po natin yung mga mata ng ating bee. Ulitin ko po, huwag nyo pong masyadong damihan yung hot glue na ilalagay nyo para hindi kumalat dun sa pinahang yarn natin at malinis pa rin tingnan. Hindi na ako naglalagay ng tanda dyan, pero kung hindi pa rin po kayo sanay magtansya-tansya, mas better na maglagay po kayo ng tanda para maging pantay po yung mga mata ng ating bee. So, next naman po dyan, to add some details, maglalagay po tayo ng blush. After ko maglagay ng blush, nilagay ko na lang po yung keychain ring sa pagitan ng dalawang pakpak ng ating bee. So, yun lang sa ating tutorial for today. And sana nasundan nyo po yung ating step by step kung paano gagawin tong ating crochet bee. And yun lang guys, special mention din po kay Micael Zamora. Nagpapa-shoutout po siya sa ating video. Salamat po sa suporta. And that's all gorgeous. Please like this video and follow for more crochet updates. Bye!